News update, Senator Wing Gatchalian, iminungkahi na mag-work from home ang mga empleyado ng Senado. Hindi ito lockdown, heightened security ang term. So, hindi lockdown. So, yun nga, no, kaya nga siguro kinansela rin nila ng mga peking Senate majority na sila Cayetano, no, na hanggang ngayon ayaw bumitaw ng walang ya. Kaya siguro, no, dahil nga dun sa security alert, no, na kung saan nung isang araw nagkaroon nga diyan ng heightened security diyan sa Senado. So, Senator Wing Gatchalian, yan, syempre work from home, 'di ba? Sa Senado, hindi lockdown kundi heightened security. Bakit posibleng tama ang work from home sa Senado sa gitna ng security concerns? Yan yung mga tanong. Work from home ba o takot? Sino ang mas may matibay na argumento? Ayan, yan yung silip ng anggulo natin dito. Mukhang kinakabahan lang si Senator Erwin eh. Ay, si Senator Wing Gatchalian eh. Hindi, joke lang. Kampi tayo kay kasi puta busit na busit tayo kay Alan Cayetano, no? Kasi alam nyo, the real issue is not whether some employees are working from home, but whether heightened security measures are reasonable kapag may nakikitang potential threat. It is important to separate a security decision from political speculation na agad kumakalat sa social media. No? Kaya easy lang kayo. Huwag kayo masyadong judgmental. The question now is this. Is it a precaution or a political maneuver? At alin ang mas supported by available facts? Mga tropa, mga birador. Siyempre si Senator Wing Gatchalian, yan yung sabi niya eh. Siya yung nag-recommend for some Senate employees to work from home. At siyempre, in-address niya na rin na this is not a lockdown but a heightened security measure. I think tama din naman eh. Siyempre, para sa safety ng mga empleyado. Now, many people immediately created their own interpretation. At may ilan pang mga nagsasabing this is being done to prevent supportive activities for dun sa hearing ni Alan Cayetano. Peke lang kayo, Alan. Huwag kayo masyadong dyan. Wait a minute, mga tropa pips. Is there actual evidence that this is the real reason? May ebidensya kayo? At this point, the direct statement we have is about security concern. Yun ang security concerns. And not about blocking any hearing. Wala kaming pake. Maghihiring kayo dyan. Kunyari maghiring-hiringan kayo, hindi naman pumapasok sa records yun eh. Diba? At dito nagiging importante ang detalye. Mas importante pa sa pag-check mo kung tama ang gate number bago ka sumakay ng eroplano. Maliligaw kang ungas ka. It's like a fire drill in a building. It does not automatically mean there is already a fire. It simply means you are preparing in case of a problem occur. Diba? Mga tropa, let's examine the practical side of the issue. When an institution conducts a security assessment, kunyari, temporary adjustments, di ba? Siyempre, mag-i-implement yan, no? Na mga kaukulang mga memo, no? Para mabawasan yung risk. Kasi nga safety ang ating pinapatungkulan. This is not unusual concept. This happens in government. Kahit sa private companies, airports, at maging sa large corporations. Diba? If the real goal were to block a hearing, bakit kailangan pa itong i-frame as security measures when procedural issues could be addressed directly? Diba? This is where the burden of proof comes in. Those making the accusation must provide solid evidence. At dito nagiging kahina-hinala yung sitwasyon eh. No? Mas kahina-hinala pa dun sa biglang bait na kapitbahay mo. Tapos may kailangan pala. It's like a referee temporarily in-stop yung game because a possible hazard has spotted on the court. Diba?
it does not automatically mean he is favoring one team. His first responsibility is safety. Di ba? Kunyari merong basa doon. Pag tinigil ba, meron na siyang kinakampihan? Hindi. Itinigil para walang madulas. Mga friends, this is where we must separate perception from facts. No? Ito yung fact. There is a statement regarding heightened security. Di ba? Kasi meron ngang ginawang inspection. Si Director Matibag, pinapunta nga din doon. Ano pa yung fact? Some groups are offering political interpretation na kabalbalan. Ano pa yung fact? Meron mga hindi umaalis na nag-aalsa nandun lang. Simula nung pumunta si Bato de la Rosa. Ayaw magsipag-alis. Doon na natutulog ang mga walang niya. Tapos, yun pa, maraming mga interpretasyon na binibigay yung mga vloggers na mga palcoops. Diba? But interpretation alone is not evidence. But have you noticed something mga tropa? Whenever a security measure is implemented, there are usually two reactions. Some says the precautions are insufficient. Others says the precautions are excessive. Wala ka malugaran eh. Dito lumalabas yung totoong issue eh. No? Mas importante pa sa pagdadala ng seatbelt habang maayos pa yung biyahe. It's like a insurance policy. You hope you never need it. But it's better to have it than regret not having it when something happens. Diba? Ganun naman yung tama eh. Gusto lang makasigurado ni Senator Win Gatchalian na safety yung mga staff. Not because, kasi ginawa na nila yan sa Blue Ribbon nung nag-Blue Ribbon. Wala naman talagang pinapasok. So ngayon, kung work from home, hindi naman kayo pinipigilan eh. Hindi nyo rin kayang utusan yung staff to work for you. Kasi hindi naman kayo yung legit na majority. Wala rin sa inyo yung Senate President. Ang acting Senate President ngayon, si Senator Win Gatchalian. So sino masusunod? 'Di ba? Mga friends ito, no, at this point, the stronger position is to examine the evidence first. Bago yung tanggapin yung mga kung ano yung mga political speculation ng kabila o ng oposisyon. If evidence eventually supports the allegation, it should be taken seriously. But if such evidence is still absent, it is reasonably lang no na i-implement yung work from home. Yung recommendation ni Senator Win Gatchalian. Kasi yun nga yung first as precautionary security measure. Kaysa yung walang prebang political accusation or agenda. Aray, sakit yung balakang natin. Kabuboxing ng Nagpapapayat na ako kasi syempre mahirap na. No? So, guys, no? Ganyan naman talaga yung labanan dyan sa politika. Madalas, nagkakabulastugan kung ano-ano mga ibinabato, no? Pagka merong ginawang, kahit hindi naman yun unusual, kasi ginagawa naman yun talaga sa government, no? Pagka yung risk medyo mas mataas kaysa sa usual, so ginagawa yan. Pero ngayon, since ginagawa ng kung ano-anong issue, yun yung masaklap. Ganyan kababoy, no? Ganyan disgusting yung ating politika ngayon.